Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Ben Archer na nakaupo sa isang madilim na silid na parang may malalim na iniisip. Biglang nagbago ang eksena, at ngayon si Ben ay nagmamaneho ng kotse, sinusubukan niyang iligtas ang isang batang babae na nagngangalang Kim na natigil sa loob ng isa pang sasakyan. Nangyari talaga ang nakakatakot na banggaan, at sinubukan ni Ben na iligtas si Kim, ngunit sa ilang segundo ay isang mabilis na truck ang dumating patungo sa kanila, at si Ben ay natakot talaga. Bago natin malaman ang susunod na mangyayari, bumalik ang eksena kay Ben sa madilim na silid, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nag-iisa. Dalawang bangkay ang kasama niya. Nagsimula ang ating kwento sa dalawang taong masaya na magkasama, ngunit ang babae ay naging napakalungkot. Sinabi niya sa lalaki na gusto niya siyang iwan at isama ang kanilang anak na si Kim. Nang hindi nag-iisip, ang lalaki ay naglabas ng isang maliit na kutsilyo at gumawa ng isang kakilakilabot na bagay sa pamamagitan ng pagsaksak sa babae. Ang hindi niya alam ay nakikita ng sarili nilang anak na si Kim ang nakakatakot at nakakagimbal na pangyayaring ito. Sa sobrang takot ni Kim ay tumakas siya at sumakay sa isang barko kasama ang marami pang tao na naghahanap din ng bagong buhay sa malayong lugar. Pagkatapos noon, nakita namin si Ben kasama ang isang lalaking nagngangalang Max. Sinabi ni Ben kay Max kung gaano siya napapagod sa maingay na mundo ng club, paninigarilyo, pag-inom, at mga bastos na gawain. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa at gusto niya itong makasamang muli. Habang pinag-uusapan niya ito, nakikita namin si Ben na umiiwas na sa mga away at hindi na lumalaban sa mga manggugulo. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na aalis na siya sa ganoong uri ng buhay at nangakong gugugol siya ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Sa isang matinding twist, pumunta ang mga pulis sa isang barko at sinimulang barilin ang masasamang tao doon. Pumasok ang mga pulis sa loob ng barko at nakahanap ng maraming tao na talagang nangangailangan ng tulong. Sa lahat ng kaguluhan, sa wakas ay nakita namin si Kim, ang pinakabata at pinaka-natatakot sa kanilang lahat. Samantala, umuwi si Ben at magiliw na binati ang kanyang kaibig-ibig na asawang si Cynthia at ang kanyang anak na naglalaro ng masayang laro. Hinubad ni Ben ang kanyang sapatos, at hiniling ng kanyang anak na maglaro ng video game, at masayang sumang-ayon si Ben, na ipinapakita kung gaano siya nakatuon sa kanyang pamilya. Sa isang malaking grupo ng mga taong naligtas, sinasabi nila na lahat ay makakakuha ng pagkain ngunit dapat nilang sundin ang mga patakaran ng maingat. Tumingin si Cynthia kay Kim at dinala siya sa ambulansya. Kinausap niya ang kanyang boss at sinabing hindi niya gusto ang mga nangyayari, pero sa damdamin niya ay gustong-gusto niyang iuwi si Kim kahit isang gabi lang. Hindi sigurado sa una ang kanyang boss, ngunit patuloy na nagtatanong si Cynthia at sinabing 14 anyos pa lamang si Kim. Sa wakas, sumang-ayon ang kanyang boss ngunit sinabi na kailangang pumunta si Kim sa korte kinabukasan. Sumakay si Cynthia sa ambulansya para kausapin si Kim at nagpakilala siya ng maayos. Tinanong niya si Kim ng ilang katanungan, ngunit walang sinabi si Kim. Maya-maya, pumunta sina Cynthia at Kim sa bahay ni Cynthia. Ipinakilala ni Cynthia si Kim sa kanyang asawang si Ben, at kumilos sila ng sobrang pagmamahal sa isa't isa, kaya medyo hindi komportable si Kim. Pagkaalis ni Cynthia sa silid, inalok ni Ben si Kim ng ice cream, at nagbahagi sila ng matamis na ngiti habang tinatanggap ni Kim ang ice cream. Sa gabi, sinusubukan ni Cynthia na kausapin si Kim at alamin kung saan siya nanggaling. Hindi umimik si Kim, at dahan-dahan siyang hinalikan ni Cynthia sa noo bago umalis. Ngunit kapag pinatay niya ang ilaw, sinabi ni Kim ang kanyang mga unang salita at hiniling na panatilihing nakabukas ang ilaw. Sa pagtataka ni Kim, sumagot si Cynthia sa wikang Chinese. Paglabas ni Cynthia sa kwarto, may private moment sila ni Ben, at makikita mo kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Maya-maya, sabay silang naliligo at nag-uusap tungkol sa kanilang mga trabaho. Hiniling ni Ben kay Cynthia na huwag siyang iwan, at nangako si Cynthia na hindi niya siya iiwan. Sa susunod na eksena, nakilala natin ang lalaking responsable sa pagkamatay ng ina ni Kim, isang lalaking nagngangalang Sun Quan. May kausap siya at sinabing determinado siyang bawiin ang kanyang anak kahit na kailangan niyang pumunta sa USA. Di nagtagal, nasa courtroom si Cynthia na nakikipagtalo sa judge. Mukhang walang pakialam ang judge na si Kim ay nasa bansa ng ilegal at sinabing hindi siya maaaring manatili. Nakiusap si Cynthia sa hukom, ipinapaliwanag kung paano naging mamamatay tao ang sariling ama ni Kim at nasa panganib si Kim. Ang hukom ay nag-aatubili na sumang-ayon na bigyan sila ng 1 linggo upang patunayan kung nasa panganib si Kim.
Sa isang bahagi ng kwento, ipinakita ni San Juan ang kanyang kahangahangang kasanayan sa martial arts sa rooftop, ngunit nagbago ang ihip ng hangin nang nakipagkita sa kanya ang boss ni Cynthia, na nagpaalam sa kanya na nahanap na nila ang kanyang anak na babae. Ngayon alam na ni San Juan na hawak ni Cynthia si Kim. Sa susunod na eksena, kasama ni Cynthia ang kanyang mga magulang, si Kim at ang kanyang anak. Tinatalakay ng ama ni Cynthia ang politika at ang kanyang paglalakbay sa Amerika, ngunit nagpapahayag siya ng kalungkutan dahil walang nagbabago. Nagpasya sina Nicholas at Kim na umiiwas mula sa usapang pampolitika. Ilang sandali pa, pumasok ang dalawa sa mga tauhan ni San Juan, binaril at nasugatan ang mga magulang ni Cynthia. Gumagamit si San Juan ng isang matalim na kutsilyo upang saktan si Cynthia, at si Kim at Nicholas ay nakatakas habang umaalis ang mga umaatake. Si Ben, na nagkataon na nasa malapit, ay nakakita ng isang hindi kilalang lalaking Asyano na kumikilos ng kahina-hinala. Nang nasaksihan niya ang mga armadong lalaki, kumilos siya, gamit ang kanyang sasakyan para pigilan sila at protektahan sina Kim at Nicholas. Mabilis niyang napatay ang lahat ng mga umaatake, natuklasan ni Ben ang kanyang asawa na patay sa sahig, na humantong sa isang sandali ng kalungkutan at pag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak. Nang maglaon, si Ben, na nalulungkot, ay sinusuri ang file ng kaso at nagpasya na gumawa ng isang bagay upang iligtas ang kanyang anak. Kasabay nito, ang asasin ay nakatanggap ng tawag mula kay San Juan, na nagtuturo sa kanya na pumunta sa bahay ni Ben at patayin siya. Nang umuwi si Ben kasama ang isang kaibigan, nakaramdam siya ng labis na kalungkutan, nagsimula siyang uminom upang makalimutan ang kanyang sakit, inaasahan ang pagdating ng mga masasamang tao. Ang misteryosong lalaking Asyano, na bihasa sa martial arts, ay ginugulat si Ben at inatake siya. Gayunpaman, si Ben, na sanay din sa pakikipaglaban, ay nilabanan niya ang lalaking Asyano, na naging dahilan upang tumakas ang umaatake. Nakatanggap si Ben ng tawag mula sa kanyang mga kaibigan na nagsasabi sa kanya kung nasaan si Nicholas. Mabilis siyang pumunta doon at tinitingnan ang natutulog niyang anak, ngunit kapag kinausap niya si Kim, marami itong itinanong sa kanya at tila medyo masungit. Nagalit talaga si Kim at sinubukang tumulong. Sa wakas, nagising si Nicholas at nagtanong tungkol sa kanyang ina. Sinabi sa kanya ni Ben ang malungkot na katotohanan, at niyakap nila ang isa't isa. Si Ben at ang kanyang nakamaskara na kaibigan ay pumunta sa isang misyon na pumasok sa isang lugar kung saan nangyayari ang masasamang bagay. Sinipa nila ang pinto, at lahat ay natakot at nagsimulang tumakbo. Nakipag-away sila sa ilang hindi inaasahang tao habang papalapit sila sa isang partikular na silid, ngunit mabilis nilang natalo ang mga ito. Samantala, nag-e-enjoy naman ang isang Asyano na lalaki habang pinapasaya siya ng mga babae. Pagkatapos makipaglaban sa mas maraming kalaban, umakyat si Ben sa hagdan. Sa isang malaking kapane-panabik na eksena, sa wakas ay hinarap ni Ben ang lalaking Asyano at naghihiganti para sa kanyang asawa. Ang susunod na mangyayari ay talagang marahas, at nagkaroon ng dugo sa lahat ng dako, na ginagawang parang nakakatakot na pinangyarihan ng krimen ang silid, at dito nagtatapos ang nakakatakot na eksena. Nakipagkita si Hugh kay San Juan, na mukhang galit na galit dahil nawawala ang kanyang anak na babae. Binyantaan ni San Juan si Hugh, ngunit lumaban si Hugh at sinabing inilalagay ni San Juan sa panganib ang kanilang ilegal na negosyo. Kasabay nito, galit na galit si Ben, at gusto niyang alisin ang bawat balakid sa kanyang daan. Nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan, at nakaisip sila ng mga ideya para mahanap si San Juan. Naisip ni Ben na dapat nilang kausapin si Hugh dahil baka may alam siya kung sino si San Juan. Biglang may dumating na bisita at nagpahiwatig na may kinalaman sila sa isang bagay sa Red Light District, ngunit hindi ito direktang sinasabi. Bago umalis ang bisita, ay ibinunyag niya na naroon din si Hugh sa pangyayari, kaya mukhang mas lalo siyang nasangkot tungkol sa krimen. Nang maglaon, kinausap ni Ben si Nicholas at ipinaliwanag kung bakit siya aalis at nangako na babalik siya ng mas malakas. Sa isang parking lot, naghihintay si Ben at ang kanyang kaibigan sa tamang sandali. Nakita nila si Hugh at pinaandar ang kanilang sasakyan patungo sa kanya, at hinuli siya. Sa isang nakakagulat na twist, gumamit si Ben ng taser para paaminin si Hugh. Ang ilan sa mga kasamahan ni Ben ay naiinis nang makita nila si Hugh na nagmatigas, ngunit ang kaibigan ni Ben ay sinaktan ng husto ang braso ni Hugh at siya ay napasigaw sa sakit. Patuloy na tinatanong siya ni Ben ng mga tanong tungkol sa kung sino ang pumatay kay Cynthia at kung sino si San Juan.
Nang malapit na silang makakuha ng karagdagang impormasyon, nakatanggap si Ben ng tawag na nagsasabing may namatay na mga dayuhan. Kailangan niyang umalis kaagad. Ang kanyang mga kaibigan ay patuloy na nagtatanong kay Huggins dahil alam nilang may kinalaman siya, ngunit hindi pa rin nila alam kung nasaan si San Juan. Nagpasya silang patayin si Huggins kapag nalaman nila kung nasaan ang kanilang kaaway. Samantala, pumunta si Ben sa ospital at nalaman na ang mga doktor ay pinatay din ng misteryosong lalaking Asyano. Sinusundan niya ang mga masasamang tao habang sinusubukan nilang tumakas sakay ng isang motorsiklo. Hinabol niya sila sa isang shopping mall at sa wakas ay nahuli niya ang isa sa kanila at pinarusahan. Habang nagmamaneho si Ben, naaalala niya ang masasayang pagkakataon kasama ang kanyang asawa at anak ngunit naputol ang kanyang alaala nang makita niyang dala ng mga tauhan ni San Juan sina Kim at Nicholas. Determinado si Ben na iligtas sila, at nagsimula ang isa pang habulan. Nalulungkot talaga ang kaibigan niya nang malaman niyang kinuha ng mga kidnapper na pumatay sa mga kaibigan nila ang kanyang anak at si Kim. Ngayon ay nakikita namin si Ben na hinahabol ang mga masasamang tao sa isang abalang highway. Kasama nila sina Kim at Nicholas. Binaril sila ni Ben, at nagkaroon ng malaking magulong labanan habang ang mga sasakyan ay nag-crash sa isa't isa. Napagtanto namin na ito ay ang parehong matinding eksena na nakita namin sa simula ng kwento. Nagawa ni Ben na ihinto ang kotse ng masamang tao, ngunit nang subukan niyang iligtas si Kim, isang nakakatakot na truck ang dumating sa kanila. Sa kabutihang palad, hinihila niya si Kim papasok sa kanyang kotse sa tamang oras na halos nakaiwas na sila sa panganib. Sa isang madilim na lugar kung saan nagtatago ang mga kriminal, nakatanggap si San Juan ng tawag na nagsasabi sa kanya na nakatakas si Kim, ngunit hawak pa rin nila si Nicholas. Sinabihan niya ang kanyang kaibigan na dalhin ang bata sa kanilang hideout kung saan sila magkikita. Pag-uwi ni Ben, nakita niya ang kanyang mga kaibigan, at mukhang malungkot silang lahat. Mabigat ang katahimikan sa silid habang si Ben ay humihit-hit ng sigarilyo at tumingin sa labas ng lungsod. Pakiramdam niya ay sobrang bigat ang nararamdaman niya sa lahat ng bagay na nawala sa kanya. Sinabi ng kaibigan ni Ben na tutulong siya sa kanyang laban, ngunit hindi sigurado si Ben dahil nawalan na siya ng kaibigan noon. Ayaw niyang mawalan pa ng kaibigan, pero sa huli, pumayag siyang sumama sa kanya ang kanyang kaibigan. Nag-aalala si Kim kay Nicholas at hindi makatulog. Nangako si Ben na ibabalik niya si Nicholas kahit anong mangyari, ngunit bago umalis si Kim, sinabi ni Ben sa kanya ang masakit na katotohanan na si San Juan ay ang kanyang ama. Nahihirapan siyang paniwalaan ito at sinabing hindi siya konektado sa kanya, tumakas siya habang umiiyak. Nagpasya si Ben na sumama sa kanya ang kanyang kaibigan dahil gusto niya itong protektahan. Habang papalapit sila sa kanilang pupuntahan, si Nicholas ay nag-iisa at hindi alam ang panganib na darating. Lumapit sa kanya si San Juan na may dalang nakakatakot na kutsilyo. Dumating sina Ben at Kim sakay ng kotse, at dumating din ang kaibigan ni Ben sakay ng bangka. Marami ang mga tauhan ni San Juan doon, at hawak nila si Nicholas. Kinausap ni Ben ang kanyang kaibigan upang matiyak na handa na ang lahat, at kapag nakatanggap siya ng oo, nagpapasalamat siya sa kanyang kaibigan sa pagtulong sa kanya. Inilagay ng masasamang tao si Nicholas sa isang silid at nilock ang pinto. Bago sila umalis, ibinigay ni Ben ang kanyang jacket kay Kim at sinabihan itong tumawag ng pulis kung hindi siya babalik pagkalipas ng 20 minuto. Niyakap niya siya at pumunta sa isang mapanganib na lugar. Sa matinding determinasyon, pinabilis ni Ben ang kanyang sasakyan sa pinakamabilis na makakaya nito, na nagdulot ng isang malaking pagsabog na nagtatakda ng tono para sa isang napakatinding labanan. Mabilis niyang sinimulan ang pagbaril at isa-isang inalis ang mga masasamang tao. Nakita niya si San Juan sa bintana na hawak si Nicholas na may nakatutok na kutsilyo sa lalamunan ng bata. Hindi tumigil si Ben at patuloy na lumalapit kay San Juan. Ang kanyang kaibigan ay tahimik na umakyat sa barko, inaalis ang anumang masamang tao na nakikita niya sa daan. Sama-sama, inaalis nila ang lahat ng masasamang tao, isa-isa silang pinatay. Sa matinding labanan, ang isa sa mga Asyano ay sinugatan ang noo ni Tony, at ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa dugo. Ngunit si Tony ay patuloy na lumalaban ng buong tapang, kahit na siya ay nasaksak ng maraming beses. Sa gitna ng mahigpit na laban, nakakita si Tony ng isang nakatagong kutsilyo sa kanyang binti at ginamit ito para saksakin ang kanyang kalaban sa tiyan. Sa malaking laban, sa wakas ay nakaharap ni Ben si San Juan, at mararamdaman mo ang tensyon habang nakatingin sila sa isa't isa.
Si Sun Quan ay may baril na nakatutok kay Nicholas, at inihanda ni Ben ang kanyang sariling sandata. Ito ay isang napakatinding sandali, at pareho silang nagpapakita ng kanilang malakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Nagbarilan sila at pareho silang nasaktan ng husto. Sumigaw si Nicholas nang makita niya si Ben na bumagsak sa sahig, at si Sun Quan ay duguan din sa dibdib habang dahan-dahan na bumagsak. Nang malapit nang mamatay si Ben, tinawag niya si Nicholas para sa huling yakap. Niyakap nila ang isa't isa na may halong emosyon na nagpapakita kung gaano sila kalapit. Sa di kalayuan, may paparating na mga sasakyang pulis, ibig sabihin, nasa daan na ang tulong at kaligtasan. Ang mga pulis ay dumating sa tamang oras upang protektahan si Kim mula sa anumang higit pang panganib at protektahan siya mula sa pamamaril. Kaya ang moral ng kwentong ito, ay kapag ang buhay ay naghagis ng mga nakatutuwang paghabol sa kotse at mga kontrabida na may hawak na kutsilyo, tandaan lamang na laging magtabi ng labis na ice cream para sa mga hindi inaasahang bisita at huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang mahusay na taser, at isang mahusay na oras na pagsabog upang malutas ang mga problema sa pamilya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.